mga lokal na sumasalo ng barya. Ayan, saya-saya nila. Rainbow. At syempre, pinaka-exciting part is masiraan sa daan. Yun lang naman guys ang aming naranasan para makapunta sa aming sinisintang probinsya sa Biliran Island, no? So kaya naman, nung bumiyahe kami, talaga namang documented lahat. Kasi nga, alam kong 2 araw tong biyahe na to. Nagbus pa naman kami mula Maynila hanggang Biliran. Ewan ko na lang talaga kung di pa tayo matuyot dito. So yun na nga, so dahil nga nasa window part tayo at alam natin 2 araw yung biyahe, enjoy ko na lang mga kapatid. Kitang-kita naman natin yung rainbow dyan. Nagpapaalala na there's... Hello, English. So ayan, diretso tayo dito. Dahil nga 2 araw yung biyahe, syempre di mawawala dun yung paiba-ibang weather. Kaya bigla na lang may bagyo, tapos biglang mawawala yung ulan, di ba? Ang saya lang. By the way, ito nga pala yung pinakaunang time na makakauwi ako ng probinsya namin mula nang pinanganak ako. Kaya sobrang excited ko. Kaya pagdating namin ng Matnog, in-enjoy ko na yung dagat kasi nga as a sea lover, kahit may takot sa dagat, ayan, in-enjoy na namin yung mga taong nanghihinang barya. At guys, muntik na kaming maabutan ng Yolanda sa dagat. Paano ba naman? Zero visibility na, Diyos ko. Nakakatakot. Akala ko nga hindi ko na makikita yung pamilya ko. Ay, kasama ko pala sila nito. Siyempre, dahil nga 2 days tong biyahe na to, naabutan na namin yung pagganda ng panahon. Dahil nga, ito ay palapit na kami sa port ng mga oras na to na utal-utal na. Ka-stress na part guys, sa 2 araw na biyahe halos, nasiraan pa yung bus namin guys. Siyempre, bumiyahe kami nang sira yung kung anong parte ng makina niyan. Baka mabalita na kami sa 24 oras, diba? Kaya nung gumana na, nag-film na naman ako, and-enjoy ko na naman yung view na paulit-ulit na lang, lupa, kapatagan, puno, na refreshing dahil bihira ka lang makita ng ganito, di ba? At saka sulitin mo na kasi malay mo, last na yan. Tuwang-tuwa nga ako ng mga part na to guys kasi lagi kong iniisip ko anong itsura ng probinsya namin, no? Sa sobrang excited ako, ang daming nangyari. Ito guys, Diyos ko, may landslide sa unahan. So naprolong na naman yung biyahe namin ng ilang oras. Kaya naman ito, di ba? Pakinggan nyo naman sinasabi ko. Dito na kami guys. After what? 3 days? 3 days? Mga kasama namin, no? Guys, imagine, 28 kami umalis. At 30 na. Sana. Diba? 2 araw kami biyahe. Kaya pagdating namin sa probinsya namin, in-enjoy ko na agad. Ito nga pala yung picture ng lola ko na first time kong mapuntahan dito. Pero nakita na kami dati. Yung bahay lang nila. And pagdating dito, talagang pinuntahan ko na agad yung dagat kasi as a sea lover, ayan, low tide pa yan kaya ganyan pa siya. Ayan, masarap pag nag-tiktok pa nga ako dyan eh, diba? Pero pag nag-high tide yan, aabot na yan dito, malapit sa may seawall. Which is something na paborito nilang antayin kasi mas malalim daw, mas maganda. Pero ako bilang sea lover, lahat ng parte ng dagat gusto ko. Ay wow, pala mo tayo marunong lumangoy. Ayan na nga, so may mga parte rin dito sa Biliran na masarap pagpasyalan, tulad ng lugar na to na iniinom daw yung tubig dito, pero parang I doubt kasi merong kalabaw sa ulan. Kaya naghiram tayo ng motor para mag-scroll kasi, diba, kailangan nating masulit yung binahe natin dito na almost 2 days. At syempre, dahil nakakapagod mag-drive, hindi mawawala yung merienda ng probinsya. Ano to buko na merong condensed, na merong asukal, basta, in short, pampaigit. Masarap naman yan guys. Actually, nagustuhan ko yan, kaya ako nga siya binidyo. And after that, nagpunta rin kami sa mga part ng Biliran na yung iba hindi ko na na-video dahil ang ganda ng iPhone guys. Low bat agad, nasa biyahe ka pa lang. Kaya yan, in-enjoy ko yung view niyan. Sobrang ganda, nakakatawa lang dyan kasi restaurant kasi yan, parang overlooking nila. So inaantay kami ng mga waiter kung order kami. Hindi na alam, punta lang kami dyan para mag-video. Ay, nakakapagod. Pero it's worth it. Kaya naman pag uwi ko, baon-baon ko ang saya ng mga alaala galing sa Biliran. Salamat sa panonood!